Ito ang larawan ng isang bulok na lipunan. Sa tingin nyo, bakit? Bakit nga ba bulok? Eh hindi naman siya prutas na nabubulok na pwede nang itapon sa basurahan. O nga no, bakit nga ba? Araw-araw, ito ang nangyayari sa lugar na itong tinatawag kong orphan park. May nagbebenta, natatambay, natutulog, at si Andres Bonifacio ay laging nakatayo at parang nagsasabi ng kalayaan. Oo, di may tatanggi. Malaya tayo. Malaya tayo tumayo, kumain, maglakad, magtambay, manigarilyo, at kung ano-ano pa. Ngunit di rin kayo may tatanggi kung ang salitang kalayaan ang pinaghirapang makamit ng ating mga bayani ay mabubura lang ng dahil sa pera. Eh anong koneksyon sa pera? Ang pera ang tumutulak sa atin para magtrabaho. Ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral. Ang source para mabuhay. Ang nagpapaikot sa ating mundo. Sa madaling salita, walang ibang sumasakop sa atin, kundi ang pera mismo na pilit naman nating hinahabol. Eh bakit naman natin hinahabol? Eh kung hindi natin hahabulin, wala tayong pera. Kung wala tayong pera, wala tayong karapatan. Wala tayong karapatang kumain, magkaroon ng tsinelas, ng tirahang may bubong, at walang hustisya ang buhay mo. Kung meron man, sa tingin mo, ano? Pwede magtanong, bakit sila lang? Eh hindi mo naman gusto ang kalagayan mo, di ba? Kaya pala maraming nasisilaw sa pera. At ang resulta ay korupsyon. Number 1 na tayo dyan. Eh paano kasi? Kahit estudyante pa lang, may korupsyon ang nangyayari. Paano na nga lang yung nasa pamahalaan? Ang kalayaan ang nagbigay daan para sa ating mga karapatan. Karapatang pumili, magdesisyon, magsalita, magparinig, at makinig sa totoong nangyayari sa ating lipunan. Ang kalayaan rin mismo ang dahilan ng patuloy na pagtaas ng mga mayayaman at paglubog ng mga mahihirap. Dahil hinahayaan lang niya itong mangyari. Paano kasi? Kalayaan eh. Kung mayroong ecological imbalance, mayroon ring state of living imbalance. Kung ititimbang, nasa itaas talagang mayayaman dahil mas mabigat ang mga mahihirap. Kaya pala, madali nilang naaabot ang kanilang mga karapatan. Pasok na pasok ang Pilipinas sa poverty list top 10 countries. Palakpakan naman natin sarili natin. Malapit na tayo maging number 1. Galing talaga ng Pinas. May kasabihan nga, mabuti pa ang pera, may tao. Ang tao, walang pera. Kaya naman pala napakabilis naman talagang kumalat ng mga mahihirap sa ating bansa. At ito, ang sakit ng ating lipunan, kaya siya nabubulok. Kaya hanggang ngayon, ang mga NPA ay nandito pa rin sa orphan park. Ang park na bukas sa lahat para umampon sa mga individual na kulang sa karapatan. Anong karapatan mo? Karapatan ako nga maka-eskwela. Karapatan ko ang magkakaroon ng kalusugan. Ang karapatan ko ay kanang pas trabaho, kulang, o kahimtanan yung mga tao, pagkain, yun lang po. At muntik kong makalimutan, ito rin pala ang park kung saan makikita si Bonifacio na lagi nakatayo at parang binibigkas ang salitang kalayaan. We, di nga. Kala mo lang yan. Tanong, di na ba tayo uusad? Bulok nga eh. Bulok ang style. Bulok ang pamamalakad ng pamahalaan. Kaya tayo ay nagiging bulok rin. Kaya paano tayo uusad? Panghuling tanong, may lunas pa ba? Ang ano, magkaroon ng pantay-pantay na karapatan? Ewan ko. Kaya't kung ano ang magiging resulta ay hindi lamang pananagutan ng isang mamamayan, kundi ng lahat. Kaya, tanong ko, instead of sagot, pwede itapon na lang ang bulok na lipunan. Sagot, tasa sa'yo. PS, wala sanang magalit if ever natamaan kayo. O kaya naman, ang matamaan, huwag masyadong halata.